Sa dagdag ng ating balita, ikinababahala naman ni Caloocan Representative Edgar Erice ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa ingay sa politika at kaluwat-ka ng isyu ng korupsyon. Tinukoy nga ng mambabata sa panayam ng Bombo Radio ang mga hindi pagkakaabot ng Pilipinas sa target nito na Gross Domestic Product o GDP noong taong 2025 na dapat sana ay nasa 5.7%. Gayunman, umabot lamang ito sa 4.5% ang nakuha ng bansa o mahigit 1% na mas mababa. Posible rin anya na mas mababa rito ang maabot na gross domestic product para sa unang quarter ng 2026 dahil hindi pa rin bumubuti ang sitwasyon dito sa ating bansa. Inihalimbawa ng mambabatas ang epekto ng flood control scandal sa sektor ng paggawa, sa construction at maging sa kaugnay na industriya na anyay unti-unting nakaramdam ng direktang epekto ng korupsyon. Kasama na ang pagtigil ng large-scale infrastructure projects habang nagpapatuloy naman ang pag-iimbestiga. Sa usapin naman ng politika, unti-unti na rin anya ang nararamdaman ng pamahalaan ang pagkawala ng tiwala ng mga mamumuhunan dahil sa tuloy-tuloy na pamumulitika lalo na sa pagitan ng Administrasyong Marcos at ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Narito ang mga paliwanag ni Representative Edgar Erice. Ang problema dyan yung economy natin kasi sa ngayon, bagsak na bagsak yung ekonomiya natin kung lalo pang magkakaroon ng mga kawayan at makakalimutan na yung governance, babagsak talaga yung ekonomiya natin. As you can see, ang target natin na GDP for 2025 is 5.7%. Ngayon, lumabas 4.4%. Napakababa niya. Dahil walang public spending, mga government meetings, daming nawala ng trabaho, ang tinataya ng mga eksperto baka nasa 2% lang yung GDP natin for the first quarter. So, yan din yung isa sa mga disadvantage sa administration kasi nakikita mo na marami silang pinangako na may makukulong, mariresolba yung issue ng pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng budget o sa natin, infrastruktura, walang natutupad dito. So yan yung isa sa